Ang Diyos ay merong perfect timing. Tandaan mo, kung alam mong anak ka ng Diyos, kung alam mong mahal ka ng Diyos, si Yahweh ang magpo-provide, si Yahweh ang magbibigay, si Yahweh magsusupply. Hindi ka dapat mag-alala. Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang manghihina. Magpakatapang ka. Magtiwala ka sa Diyos. Siya ang may sabi, hindi kita iiwan. Ating mabuting balita mula po sa Genesis chapter 50, verse 20. Maaaring marami sa ating dumadanas ng mga pagsubok na tumatagal. Inip na kayo, pagod na kayo. Pati yung may karamdaman, hindi pa gumagaling, pagod na rin kayo sa kakagastos. Hirap na rin kayo para gusto niyang bumigay ang inyong pananampalataya. Now, ngayong gabi, ating pag-uusapan ngayong gabi, ang mensahe, God is in control. Sabihin mo sa iyong katabi, ang mensahe ngayong gabi ay God is in control. Sabihin mo sa likuran mo, ang mensahe ngayong gabi ay God is in control. Sabihin mo sa harapan mo, ang mensahe ngayong gabi, God is in control. Kukuhanin ko po sa buhay ni Joseph the Dreamer ang ating babasahing mabuting balita ngayong gabing ito. Genesis chapter 50 verse 20. Genesis 50 verse 20. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Sa Tagalog po, masama nga ang inyong ginagawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami. Ito ang salita ng Diyos. Salamat, salamat, salamat sa Diyos. Brothers and sisters, walang ibang nagpapagaling kundi ang pangalang Jesus. Ang kanyang pangalan ay nagpapagaling, nagliligtas. Ang kanyang pangalan ay tumutugo sa ating panalangin. Kaya nga atin munang itaas ang ating kamay. No other name. The name of Jesus is power. The name of Jesus is healing. The name of Jesus is salvation. Just lift your hands. Let us worship the name of Jesus. Hallelujah. Oh, rabasika rabakando romoya rabasante. Yes. Anong sagot? Amen. Now, handa nang makinig? Sinong handa nang makinig? Dito ang tingin sa cute na preacher. Si Joseph, anak ni El Shaddai. Si Joseph, mananampalataya. Si Joseph, born again. Si Joseph, malakas ang pananalig sa Diyos. Ginawang alipin ng kanyang mga kapatid sa Egypt. Mula sa Kanaan, ibinenta si Joseph. Si Joseph ay binubugbog ng sariling kapatid. Siya po'y api-apihan. Si Joseph, isang mananampalataya, api-apihan, parang kayo. Simula nang tayo'y mag-El Shaddai, inaapi tayo. Ang daming galit sa atin. At kung sino ba yung malapit sa atin, galit na galit sa ating mag-El Shaddai daw tayo. O, makinig, si Joseph, ganyan din nangyari. Binugbog ng kapatid, inihulog sa balon, ibinentang alipin sa Egypt. Halimbawa,
itong Paranaque ay Kanaan. Ang Egypt ay naandun sa Hong Kong. Yan, parang ganyan eh. O siguro, Cebu. Malayo-layo. Ang mga Ehipto ay hindi po sumasampalataya sa Diyos. Matinding pagsubok ang dumating kay Joseph. Sabihin niyo, matinding pagsubok ang dumating sa akin. Wala yatang tao dito. Kukunti sumasabay sa akin. Sinong dumadanas ng pagsubok sa buhay? Sinong may problema? Hanggang ngayon may problema? Makinig kayo. Hindi pa tapos yan. Makinig kayong mabuti. Si Joseph ng problema. Ginawang alipin. Aba, kung ikay sumasampalataya sa Diyos, baka sisihin mo ang Diyos. Hindi lang ginawa siyang alipin. Siya po'y pinagbintangang gumahasa sa asawa ni Potiphar. At siya'y nakulong ng ilang taon. Naku, Diyos ko po, katakot-takot na pagsubok ang buhay ni Joseph. Magreklamo si Joseph, pero hindi siya nagreklamo. Patuloy pa rin siyang may tiwala kay El Shaddai. Alam niyo ba nangyari kay Joseph? Mula kay Joseph the Dreamer, he was promoted in a highly position. Siya po'y ginawang governor ng Egypt. Siya ang may hawak ng food ministry. Bakit? Sapagkat sa Kanaan ay darating ang tagutom. In other words, bago dumating ang tagutom sa Kanaan, sa bayan ni Joseph, inihanda ng Diyos si Joseph sa Egypt upang iligtas sa gutom ang bayan ng Diyos. Naunawaan nyo. Brother Dante, anong ibig sabihin nun? Ito na ang mensahe ngayong gabi. God is in. God is in. God is in. Masakit man kay Joseph ang maging alipin, pero wag ka. May magandang plano ang Diyos. Wag kayong malulungkot, maiinis, mayayamot sa Diyos kung bakit tumatagal ang mga pagsubok. Makinig kayong mabuti. Kahit na anong pagsubok ang dumating sa iyo, uulitin ko, still God. Ilakas mo. Ilakas mo. Eto. May babasahin po ako dito. Bago tayo bumasa, taas at dalawang kamay. Kayo ba'y nakaupo na? Hindi pa. Kasi bakit kamo? Bago tayo magsiupo, tayo ay yuyuko ng 3 beses at sasabihin mo ito, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Sabay upo. 1, 2, 3. Sige po, palakpakan na natin Panginoon. Hallelujah. Sinong naniniwalang mahal siya ng Diyos? Sinong naniniwalang mahal siya ng Diyos? Sabihin mo, mahal na mahal ako ng Diyos. Walang alinlangan yan. Eto na. Tuloy ko ang basa. Sa aklat ng sulat, Isaiah 55, verse 8 and verse 9, makinig. Isaiah 55, 8 and 9. Ang wika ni Yahweh, ang aking isipay, di ninyo isipan. At magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Bago pa dumating ang tagutom sa Kanaan, mga minamahal kong kapatid,
ang Diyos ay naghanda na ng isang lalaking upang gamitin niyang maligtas ang kanyang bayan. Yan ay sa katauhan ni. In other words, God is in control. Uulitin ko, sino ang dumadanas ng matinding problema at pagsubok? May malaking pangangailangan. May matinding karamdaman. Makinig kayong mabuti. Ang isipan daw ng Diyos ay hindi natin isipan. Amen? My ways are not your ways, sabi niya. But listen to this. Brother Dante, how do we know God is in control? Sabihin niyo sa akin, Brother Dante, how do I know God is in control? Uulitin ko tanong, ha? Ilista nyo. Take note nyo. How do we know? Ulit, sabay-sabay. How do we know that God is in control? Number one, sagot number one. Malalaman mo ang Diyos ang may control ng mga nangyayari sa iyong buhay. Number one answer. If we wait upon the Lord. Number one, wait upon the Lord. Sabihin nyo nga, wait upon the Lord. Isa pa. Okay. Sabi dito, sa Isaiah 40:31. Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hallelujah! Ibig sabihin yan, ang nagtitiwala kay Yahweh El Shaddai, tatakbo ng tatakbo, hindi mapapagod, lalakad ng lalakad, hindi manghihina, ang kanilang pakpak ay matutulad sa pakpak ng agila. Ibig sabihin yan, maghintay ka lang, huwag mong pangungunahan ng Diyos! Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong pangungunahan ng Diyos! Amen! May babayaran ka. Ang sabi ng demonyo, mangutang ka. Hindi mo alam, nangutang ka ngayon, bukas ng umaga, may darating sa iyong biyaya. Ano nangyari? Inunahan mo ang Panginoon eh. Wait upon the Lord. Hintay ka lang. Amen? Huwag kang maiinip. Bakit? Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Hindi mo ba iniisip yan? Alam na ng Diyos yan. Amen? Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag, ano susunod? Huwag ang bagal. Huwag mainip dahil ganyan. Hindi ba may awit na ganyan? Pakinggan nyo ang awit. Gusto ni Brother Gillian Javier yan. Di ngayon ang panahon na para sa iyo. Huwag mainip Dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa.
darating din ang ligaya. Kita mo na yan. Kita mo na yan. Isipin mo, may bukas pa na mayroong saya. Oh. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag maiinip. Huwag maiinip. Dapat na lumaban ka. O, di ba? Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. O, nakasama loob mo. ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot-ikot ng mundo ay hindi laging Bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan. Ano? Basta't maghintay ka lamang. Palakpakan ng Panginoon. Yan ang sagot. Ang Diyos ay merong perfect timing. Ang Diyos ay laging may tamang panahon. Amen? Kung Brother Dante, wala na akong sawang dumalo ng gawain, umatin ng prayer meeting, makinig sa radyo, at ginawa ko ng lahat, kailan darating? Ngayon! Darating na! Ngayon! Ang iniintay mo, ngayon! Woo! Amen! Basta't maghintay ka lamang. Amen? Huwag mo siyang pangungunahan. Tandaan niyong mabuti. Alam niyo ba, isa pa, si Eliseo, propeta, hinabol ni Jezebel para patayin. Ang ginawa ng Diyos sa propeta, itinago sa kuweba. Doon sa kuweba, ay merong irrigation sa loob, ilog ng karit. Kaya pala may irrigation sa loob, doon siya iinom. Ang tanong, Brother Dante, saan kukuha ng pagkain sa kuweba si Eliseo, ang likod ng Diyos? Kayo alam nyo? Sino ang nag-supply ng pagkain kay Eliseo? Yung nagbabasa ng Biblia. Sino? Uwak. Uwak. Ginamit ng Diyos yung uwak na mahiyaing maramot upang suplayan ang kanyang lingkod. Ganyan din ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kung sino yung mga taong maramot sa kamag-anak mo, ang siyang gagamitin ng Diyos upang isuplay ang pangangailangan mo. Mabibigla ka isang araw. May darating tulong sa iyo. Sinong tumulong? Yung hindi mo inaasahang kamag-anak na maramot, kuripot, ang siyang gagawa ng Diyos ng paraan upang suplayan ka, tulungan ka, ibigay ang pangangailangan mo. Woo! Araw-araw may supply. May hamburger, may karne, may isda, may gulay. Sili sa'yo. Pag nauhaw, doon sa ilog ng karit umiinom. Ang problema, yung ilog ng karit sa loob ng kuweba, patuyo na. Patuyo na. The brooks dried up. Tuyo na, tuyo na. Sabi ni Eliseo, Lord, oo nga, may pagkain ako. Wala na akong iinumin. Sabi ni Yahweh, Eliseo, bago matuyo ang tubig sa ilog ng karit, pumunta ka sa Sarepta. At sa Sarepta, ako'y naghanda doon ng isang babaeng nagbabasa ng Biblia. Babaeng palo. Nawala ng pagkain kundi kapirasong harina at mantika silang makina. Bukas patay na. Eliseo, umalis ka na dyan. Tumakbo ka na sa Sarepta. Brother Dante, makinig. Anong ibig mong sabihin? Eto na.
bago pa matuyo ang ilog Karit, naghanda ang Diyos ng magpapakain sa kanyang lingkod. In other word, babalik ang ating topic. God is in. God is in control. Hindi niya ginutom ang kanyang lingkod. Amen? Kaya hindi ka dapat mag-alala, Brother Dante. Magpapasukan na, wala pa kaming pangmatrikula sa school. Wala pang notebook, wala pang uniform, wala pang budget. Hindi pa dumarating na sa abroad na remittances na aking mga mahal sa buhay. Kapatid ko, tandaan mo, kung alam mong anak ka ng Diyos, kung alam mong mahal ka ng Diyos, si Yahweh ang magpo-provide, si Yahweh ang magbibigay, si Yahweh magsusupply. Hindi ka dapat mag-alala, maghintay ka lang, may tamang panahon. Pangalawa, how do we know God is in control? Sabihin mo sa iyong katabi, Brother Dante, ano yung pangalawa? Sinong gustong malaman? Ano yung una? Ano yung una? Ano yung una? Pangalawa, trust His promises. Trust His promises. Sabihin mo nga. Isa pa. Ilakas mo. Pagtiwalaan mo ang kanyang pangako. Mga minamahal na kapatid, tandaan po natin na ang Diyos na nangako ay tumutupad sa kanyang salita. Amen? Okay. Ang pangako ng Diyos, kapag sinabi niya, ay gagawin niya. Pero nais kong balikan yung wait upon the Lord kasi nakalista sa aking notebook pala to eh. Habang naghihintay ka sa pagdating ng biyaya ng Diyos, lagi kang manalangin. Lagi kang dumalo sa gawain. Lagi kang mag-share ng mabuting bagay sa ibang tao. At habang ang iyong panahon, ginugugol mo sa gawain ng Diyos, hindi mo alam, yung problema mo, tapos na pala. Yung pangangailangan mo, ay darating pala. Habang naghihintay, meron kang ginagawa. Sabihin mo sa iyong katabi, habang naghihintay, meron tayong ginagawa. Anong ginagawa? Manalangin. Umatid ang gawain, mag-share sa maraming tao. At habang ginagawang gawain ng Diyos, hindi mo alintana, ang iyong problema, tapos na pala. Di mo alam, ngayong gabi, lahat ng problema mo, tapos na. Ang hina ng amen. Hallelujah. Amen. Kasi ang mga tao madaling mainip. Tandaan ninyo, ang 1,000 taon sa tao. Sabi ng 2 Peter 3:8, ang 1,000 taon sa tao, sa Diyos, isang araw lang. Kaya huwag kang mainip. Malay mo ngayong gabi pag uwi mo, yung kahilingan mo, naghihintay sa bahay mo. Woo! Laging makinig ng salita ng Diyos. Amen? Laging dumadalo
sa pagtitipon sa gawain ng Diyos. Ngayon, pangalawa, ano yung pangalawa? Trust His. Pagtiwalaan mo kanyang. Pagtiwalaan mo kanyang. Sabi ng Bilang, chapter 23, verse 19. Ito po yung ating supporting verse. Numbers chapter 23, verse 19. Bilang chapter 23, verse 19. Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako'y tinutupad niya. Palakpakan ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay punong-puno ng pangako. Almost 30,000 ang pangako ng Diyos sa Biblia. Tanong, sa 30,000 promises sa Bible, meron ka bang alam na salita ng Diyos na pangako ng Diyos kahit isa? Sino sa inyo ang may alam na salita ng Diyos na pangako sa Bible kahit isa? Nako, kawawa naman yung iba. Ibenta mo na yung gadget mo, bumili ka ng Bible. Ibenta mo na yung iPhone 657 mo, bumili ka ng Bible. Ang Biblia ay punong-puno ng pangako. O sa choir, meron bang alam ang choir kahit isang pangako sa Bible? O, sino pwedeng sumigaw sa inyo? Isang pangako lang. Anong pangako? Hindi ko naririnig eh. Ano? Ayon, okay. Ito po isang pangako. Hebrews 13:5. Hindi kita iiwan. Hindi kita. Pangako ng Diyos. Salmo 91. Verse 14 to 16. Ano pa? Ang daming pangako ang Diyos. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, di ka malulunod. Ang daming pangako. But ako po, si Brother Dante ay may pangakong maiksi lang sa Bible na paboritong-paborito kong laging basahin. Pangako ng Diyos. Sabi ng Bible, Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Yun lang pangakong yun eh. Hindi ka na pwedeng malungkot. Tuwing maaalala mo na ang Diyos ay sumasayo, kahit may problema ka sa buhay, kahit may pagsubok ka sa buhay, kaya mo yan, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Amen? Yan ang pangalawa, trust. Una, wait upon the Lord. Pangalawa, pagtiwalaan mo ang kanyang pangako. Ang Diyos na nangako, kahit mahabang panahon na, ang dumating sa buhay mo na wala pang nangyayari, huwag kang gi-give up. Huwag kang susuko. Lakasan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka. Lalo kang magtiwala sa Diyos. Sapagat ang hindi mo magagawa ay magagawa ng Diyos. Amen! Ito ang inyong palad. Taas ang palad. Tapos, ilagay sa dibdib. Hampas-hampasin nyo. Banggitin mo yung pangalan mo, Dante. Yung pangalan mo.
Magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang manghihina. Magpakatapang ka. Magtiwala ka sa Diyos. Siya ang may sabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang pangako ng Diyos ay para sa ating lahat. Panginoon, lumalapit. Pangako nyo! Pangako nyo! Pangako nyo! Pangako nyo, Pangako nyo! pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang tanging kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako bayaan man. Pangako nyo'y Sing it again! Sing it again! panghahawakan. Sing it again, choir! Sing it again! Pangako nyo aking panghahawakan. Ang lahat ay umawit! Ang lahat ay umawit! Pangako nyo ang tanging kong sandigan. Pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o papabayaan man. Pangako nyo'y Ako'y di iwan! panghahawakan. Ako'y di iwan! Ako Ay ay di iwan o papabayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. pangako nyo! Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pagpag ang mga paa, pagpag ang mga paa, pagpag ang mga paa, pagpag ang paa. Hindi alam mo yung pagpag ang paa? Okay. At bago mo po, sabihin mo uli, may gagawin ng Diyos sa buhay ko ngayong gabi. Handa na kayo? Sigaw nyo ha? Bago magsiupo, isang sigaw lang. May gagawin ng Diyos sa buhay ko ngayong gabi. Isa, dalawa, tatlo. Sabay upo at sabay palakpak kay Yahweh El Shaddai. Sinong naniniwalang may gagawin ng Diyos? May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos ngayong gabi. Okay. O, makinig. Ano yung una para malaman natin God is in control? Wait. Ano yung pangalawa? Gusto ko kayong buksan ang mga puso't isipan. Sa lumang tipan, ang bayan ng Diyos inabot ng 400 years sa Egypt, gawa ni Joseph. Dumami na ang mga Israelita doon sa Egypt na kung saan ginawang alipin ng mga Egyptian ang bayan ng Diyos. Ang dami nang namatay, pagod na sila. Ang sabi ng mga Israelita, akala ko ba pangako ng Diyos, hahanguin tayo sa Egypt at ibabalik tayo sa lupang pangako. Akala ko ba? Sabi ng mga Israelita, ilang libong taon na, 400 years na, alipin pa rin tayo sa Egypt. Akala ko ba? Ang pangako ng Diyos na si Yahweh, ibabalik tayo sa Kanaan. Pero wag ka. May tamang sinong lalaki ang sinugo ng Diyos upang gawing leader ng bayan ng Diyos sa Israel? Sinong lalaki? Ang hina naman. Si Moses, ito na. Nang si Moses po ay dumating, kinausap ni Yahweh, Moses, tama na. Pagod na ang aking bayan sa Egypt. Ibalik mo na ang aking bayan sa Kanaan, sa lupang pangako.
ibalik mo na. Anong ginawa ni Moses? Hinango niya kanyang bayan. Ibig sabihin, yung pangako ng Diyos, kahit nagtagal, dumating din. Ang pangako ng Diyos, kahit magtatagal, dumarating din. Ang pangako ng Diyos, kahit magtagal, dumarating din. Ang pangako ng Diyos, kahit tumatagal, darating din. Dumating ang tamang panahon. Si Moses, ibinalik sa Kanaan. Ang problema, hindi nakapasok si Moses sa Kanaan. Si Joshua lang at yung mga Israelita. Pero nakabalik sa Kanaan, sa lupang pangako ang kanyang bayan. Ibig sabihin, kahit nagtagal, ang pangako ng Diyos nangyari. Kahit nagtagal, ang pangako ng Diyos ay nangyari. Kahit nagtagal, ang pangako ng Diyos ay mangyayari at mangyayari. Kapag sinabi ng Diyos ang kanyang pangako, gagawin niya, gagawin niya, gagawin niya. Sabihin nyo, amen, 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 amen. Gagawin niya. Kaya, yung mga pag-alagala na hindi nakikinig, pordoy. Kayo mga nakaupo, ay big time kayo. Lahat ng nakikinig sa internet, sa radyo, ngayong oras na ito, pinagpala ng Diyos. Sasabihin ko sa inyo, makinig kayong mabuti. Sabihin nyo sa iyong katabi, you are born to be a blessing. Sabihin mo sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Ipinanganak ka para pagpapala sa iba. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala ka. Pinagpala ako. Pinagpala tayo. Ngayong gabi, uuwi tayong mayaman. Amen? How do we know God is in control? Number one answer, choir. Number two answer. And number three, how do we know God is in control? Number three, persevere. Persevere. Ano sa Tagalog ang persevere? Magtsatsaga. Tsaga. Magtsaga. Pag may tsaga, may prito. Pag may tsaga, may nilaga. Ang sabi ng Matthew chapter 10, salamat kay Brother Boyet Balisbis. Habang ginagawa po ko ang topic dito, kasama ko si Brother Boyet Balisbis na gumagawa ng topic. Matthew chapter 10 verse 22. And ye shall be hated of all men for my name's sake. But he that endureth to the end shall be saved. But he that persevere to the end shall be saved. Kayo'y kapopuotan ng lahat ng tao sa aking pangalan. But ang sino man ang magtsatsaga, magtitiis, hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Palakpakan ng Panginoon. Okay! Malalaman mo that God is in control of everything happenings in your life if you wait upon the Lord. If you trust in His promises. If you persevere. So, tiis-tiis ka lang. Tsaga lang. Nakita niyo ba yung sino sa inyo nakaranas ng manganganak na, nagle-labor na, kabuuan na,
Taas ang kamay ng mga puro dalaga. Sino nakaranas na magle-labor na mga anak na? Anong ginagawa? Kamot ng kamot, ang sakit na ng tiyan. Bakit? Kabuuan na. Pero, habang nagtsatsaga, makikita mo, lalabas din ang bata. Amen? Nagtsaga yung nanay na maghintay sa paglabas ng bata. Alam ng nanay na may lalabas na bata, pero nagtsaga siya. Kung ikay magtsatsaga sa mga pagsubok at problema ang dumarating sa buhay at pangangailangan mo, kung magtsatsaga ka, di mo alam, malay mo ngayong gabi, dumating. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, tiis. Tiyaga. Anong ginagawa ng magsasaka? Ilang buwan bago sila umani, nagtsatsaga sila, linisin ang kanilang mga palayan, abonohan ang pangapalay, nagtsatsaga, pagsapit ng anihan, ang daming ani. Pero bago sila umani, nagtiis ng hirap, nagtsaga sila. Mga minamahal kong kapatid, makinig kayong mabuti. Uulitin ko. Ang sabi ng unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok ang dumating na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Hindi ka susubukin nang hindi mo kaya. Sa halip, pagkalin ng pagsubok, bibigyan ka ng lakas upang mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok sa buhay. Amen? Anong ibig sabihin? Ulitin ko na, makinig kayo mabuti. Taas ang kamay ng dumadanas ng pagsubok, problema. Taas ang kamay. Baba kamay. Sabihin mo sa akin, Brother Dante, mabigat. Sabihin nyo, mabigat. Ang pagsubok na dumarating sa aking buhay. Mabigat. Makinig. Ikaw ba ay nagkaanak ng 5 taon? 4 na taon? 4 na taon yung anak mo. O makinig. Pagbubuhatin mo ba ang anak mo na 4 na taon ng isang balding tubig? Sagot. Pagbubuhatin mo ba ng isang balding tubig ang anak mong minamahal na 4 na taon? Sagot. Bakit? Ilakas nyo. Yung anak kong 4 na taon, magbubuhat ng isang balding tubig, hindi pwede, anak. Hindi mo kaya. Mahal kita, kapatid ko. Kung ikaw na magulang sa lupa, hindi ka papayag magbuhat ng mabigat ang iyong anak, how much more sa El Shaddai, hindi ka bibigyan ng mabigat na pagsubok, hindi ka bibigyan ng mabigat na problema. Amen! God knows our strength. God knows our weaknesses. Alam niya ang ating kahinaan. Kaya hindi ka bibigyan ng pagsubok ng hindi mo kaya. Uulitin ko, ang mga pagsubok mo ngayon na hinaharap, kaya mo. Kaya mo yan! Amen! Yung hindi nakinig, lugi. Yung pagalagalang, bili sa loob ng tindahan doon, lugi. Sayang, may mga pagsubok sa buhay. Yan, iiyak-iyak sila ngayon.
Kayo, how do we know God is in control? Number 1. Number 2. Number 3. Magtiyaga ka lang. Amen? Ngayon, Brother Dante, napakaganda ng mensahe. God is in control. Paano ako magiging anak ng Diyos para maranasan ko sa buhay kong mga nangyayari that God is in control? Paano? Kailangan malaman ko ang aking kalagayan. Una, para ikay pumasok sa God is in control, dapat malaman mo ang iyong relasyon sa Diyos. Amen? Ang Diyos ay kumukontrol lang sa mga pangyayari sa ating buhay sa kanyang mga anak. Hey! Ang Diyos ay kumukontrol lang sa mga pangyayari sa kanyang buhay sa kanyang mga anak. Sa mga sumasampalataya sa kanya. So, Brother Dante, para maranasan ko sa buhay ko, sa mga pangyayaring God is in control, anong dapat kong gawin? Ito na ngayon. Humanda na kayo. Anong dapat kong gawin? Una, pagsisihan mo ang lahat mong nagawang kasalanan. Anong una? Anong una? Pangalawa, manalig ka kay Jesus. Una, pagsisihan mo yung kasalanan. Pangalawa, manalig ka kay Jesus. Pangatlo, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kapag ginawa mo yan, papasok ka na. Papasok ka na sa ating topic ngayong gabi na maranasan sa mga pangyayari sa iyong buhay that God is in control. Doon ka palang papasok. Una, magsisi. Pangalawa, manalig. Pangatlo, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen? At pag ginawa mo yan, anumang mangyari sa buhay mo, the moment you repent, the moment you believe, the moment you accept Christ in your life as your Lord and Savior, papasok ka na sa mensahe ngayong gabi that whatever circumstances, situation na mangyari sa buhay mo, God is in. Amen? Yung mga hindi anak ng Diyos, wala yan. Hindi nila alam yan. Pag dumating ang problema, sinisisi ang Diyos. Dumating ang karamdaman, sinisisi ang Diyos. Tandaan nyo, nakita nyo ba yung sugat? Habang patuyo na, kapag makati na ang sugat, yan ay patuyo na. Ano ibig sabihin, Brother Dante? Kapag ang mga pagsubok mo sa buhay, problema, ay patindi na patindi, yan ay patapos na. Ang hina ng amen. Ngayon, kapatid ko, ang salita ng Diyos na ito, ang nagpalakas at bumuhay sa akin. Nang si Brother Dante ay nasa ICU, wala na akong buhay, nag-ring ang telepono, ididigil sa tenga ko, at yung aking spiritual mentor ang sumisigaw, Brother Dante, tandaan mo, God is in control. At si Brother Dante biglang nabuhay! Biglang lumakas!
Hallelujah. Buhay ang Diyos. The God that we serve is alive. The God, Yahweh El Shaddai, is alive. He will supply all our needs. He will heal every kind of sickness and diseases. He will provide everything. God is altogether good. He is more than conqueror. He is awesome God. The God that we serve is a living God. We will serve the Lord. Hallelujah. Whatever comes, ang Diyos na ito ang gagawa ng paraan sa iyong buhay. At ngayong gabi, tatapusin niya ang lahat ng problema at pagsubok sa buhay. Ang lahat ay tumayo. Ang lahat ay tumayo. Ang lahat ay tumayo. Tumayo. Taas ang kamay, kapatid ko. Pakinggan mo ang tinig na ito. Ikaw, minsan di makatulog. Di makakain, kaiisip ng problema at pagsubok sa buhay. Nararamdaman ko po ang daing ng inyong buhay. Ang iba sa inyo, matagal lang may sakit, di ba gumagaling? Ang iba sa inyo, hirap na sa problema sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa mga mahal sa buhay. Ang iba sa inyo, hirap na sa kanyang kabuhayan. Patindi na patindi ang pagsubok mo. Kapatid ko, wala kang magagawa. Lahat ng bagay na hindi mo kaya, isuko mo kay Jesus. Isurrender mo sa Kanya. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Kausapin mo siya ngayong gabi. Sasabihin ko sa iyo, may nagmamahal sa iyo. May tutulong sa iyo. May magpapagaling sa karamdaman sakit mo. May magsusupply na iyong pangangailangan. Isuko mo ang iyong buhay. Isuko mo! To Jesus, I surrender. Kalimutan mo yung katabi mo. All to you. Mahal ka ng Diyos, kapatid ko. Hayaan mong tumulong ang iyong luha. Hayaan mong umiyak. Hayaan mong umiyak sa kanyang harapan. Isuko mo sa kanyang lahat ng di mo nakaya. And all to Jesus, I surrender. All to Jesus, I surrender. Lord, I give myself. Kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa kanyang lahat ng di mo nakaya. Sige, sabihin mo. Thy love and thy power, let the blessings fall. And I surrender. I surrender all. I surrender all to thee, my Sing it again. blessed Savior. Sing it again. I surrender all. I surrender. And I surrender. I surrender. And I surrender. And all, my blessed Savior, for the last time, isuko mo sa Kanya, isuko mo sa Kanyang lahat. And and all, my blessed Savior, sumunod kayong lahat sa panalangin ko. Rebobosi karabakando robosyande. Hayaan mong umiyak, tumulong yung luha. Manalangin tayo, sumunod ka. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ilakas mo, Panginoong Jesus, inaamin ko, ako isang makasalanan. Patawarin mo po ako.
sa lahat kong kasalanan na nagawa ko sa iyo, sa aking kapwa, sa aking mga magulang. Pinagsisisihan ko na, tinatalikdan ang aking kasalanan. Patawad, Panginoong Hesus. Simula ngayon, Panginoong Hesus, ako'y sumasampalataya sa iyo, nananalig sa iyo, nagtitiwala sa iyo, na ikaw ay namatay at muling nabuhay. Panginoong Hesus, simula ngayon, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lahat ng sakit ay tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na. And tonight, in the name that is above every name, in the name of Jesus Christ of Nazareth, tonight, receive your healing now! Yes! Tanggapin mo ang galingan sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, pinapalayas ko ang lahat ng karamdaman. Ora bababa sa karababa sa ande. Yeah! Receive your healing. Receive your healing. In the name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Sa ngalan ni Jesus ng Nazareth, gumagaling ka. Gumagaling ka. Gumagaling ka. Lumalakas ka. In Jesus' name. Rebobobo sa karababa sande. Rebababa sandorobobo shande. In Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus ng Nazareth, ngayong gabi, ipagpag nyo ang inyong paa, isuntok ang kamay, ikalawang balikat ang balakang ang ulo, galawang katawan, lakas, galawang kamay, ang paa, sipa, pagpag, sa ngalan ni Jesus, layas ang lahat ng sakit, layas ang lahat ng sakit, sa ngalan ni Jesus, layas ang lahat ng sakit. Hallelujah! At ang lahat ay sabay-sabay huminga ng 3 beses. Hinga, 1, 2, 3. Purihin si Jesus. Hallelujah! Ngayon, taas ang lahat ng inyong daladalahan. Bag, wallet, tubig, langis, panyo, wallet, passport, rosaryo, Bible, aming Diyos, kasihan na kapangyarihan, ang lahat na kanilang daladalahan ngayong gabing ito. Basbasan mo po, O Diyos, ang kanilang hawak kamay ngayong gabi. At patuloy namin dalangin na ang lahat ng may sakit ay magaling na magaling na. Ang lahat ay uuwing pinagpala na. At patuloy namin dalangin ang aming minamahal na punong lingkod na sa Amerika. Ingatan ang kanyang kalusugan ng kanyang sambahayan. Pagpalain mo rin po ang aming head education brother embark sa kanyang kalusugan ng kanyang sambahayan. Lahat ng mga disciple, lahat ng katuwang, choir, instrumentalist, ang aming mahal na Papa, Monsignor, Obispo at Kaparian, at ang lahat ng kasapi ng El Shaddai. Pagpalain mo rin po ang lahat ng sumasabay sa panalangin sa internet sa abroad, mga sa bansang Pilipinas, at higit sa lahat, ang mga nasa Ambel ngayong gabi ay patuloy mong pagpalain. Aming Diyos, salamat po. Hinihiling po namin ang bendisyon at basbas sa lahat ng kailang hawak kamay ngayong gabi. Gamitin instrumento sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Get your partner. Baba ang hawak. Palakpak muna sa partner. Palakpak.
Ang ating 1 plus 1 ay nakinig ka ba? 1 plus 1. Ang ating 3 plus 3, anong narinig mo? Ulit. 1 plus 1. 3 plus 3. Ano ang inyong narinig na mensahe? Ano ang inyong narinig na mensahe iuwi ngayong gabi? Okay, ito sa susunod. Sa 7 plus 7, nalaman ko ngayong gabi, sa lahat ng pangyayari sa buhay ko, ang Diyos pa rin ang may kontrol. Ulit, nalaman ko ngayong gabi, sa lahat ng pangyayari sa buhay ko, ang Diyos pa rin ang may kontrol. Ulit, sa lahat ng pangyayari, nalaman ko, sa lahat ng pangyayari, ang Diyos pa rin ang may kontrol sa buhay ko. Ulit, nalaman ko ngayong gabi, sa lahat ng pangyayari sa buhay ko, ang Diyos pa rin ang may kontrol. 7 plus 7! Nalaman ko ngayong gabi, sa lahat ng pangyayari, ang Diyos pa rin ang may kontrol sa buhay ko. Taas ang kamay. Ano man ang inyong hiningi ngayong gabi, paghagis ko, hawak ko ang inyong kasagutan. Isigaw nyo, answered prayer na ako. Ulit. Ayan na! God bless you! God is in control! Praise God! Ayan. Mapagpalang araw po mga pray partners, brother and sister in Christ. Ayan, isa na naman po itong playback ng gawain noong June 11, 2016. At ayan, nagagalak po akong muli na marinig ang tinig ng ating kapatid na si Brother Dante Armenta. Ayan. Brother Dante Armenta. Ayan. So, si Brother Dante po ay, di ko alam kung anong year siya nawala. Pero, kasi nagkaroon na siya ng kidney failure. And nagkaroon na din siya ng multiple organ failure. Kaya, ayun, nasa kalinga na siya ng ating Diyos. So, ayan. So, ang kanya pong ginamit na Bible verse ay ang Genesis 50:20. Ito po yung buhay ni Joseph the Dreamer. Ayan. Napakahaba po ng kwento ni Joseph sa Genesis, sa Old Testament. And, alam niyo po, share ko lang yung kwento ni Joseph, 4 na beses ko na pong nabasa. Pero, pag tuwing binabasa ko po yun, grabe pa rin yung luha ko doon sa kwento ni Joseph the Dreamer. Kasi sobrang struggle, sobrang sacrifice po. Biruin, pinagtangkaang siyang patayin ng kanyang sariling mga kapatid. Hinulog po siya sa bangin. Tapos, balak nilang patayin siya. And then, nagbago isip nila, ibinenta siya sa mga Ehipsyo na dumaan. Kaya si Joseph ay nakapunta ng Ehipto. So, tama po yung sinabi ni Brother Dante na naging po siya. Yung kanyang sacrifice at trials ay naging miracle, naging pagpapala po siya. Bakit? Kasi po siya ay naging gobernador ng Ehipsyo. Ayan, basahin niyo po
Napakaganda pong kwento niyan. At ihanda niyo po yung mga luha, ang panyo, no, sa pagluha ng inyong mga mata. Kasi sobrang nakaka-touch po kasi yung kwento niya. And ang ganda talaga ng pagkaka-describe, pagkaka-details ng kwento. Parang ang galing ng author. Siyempre si Lord yung author. Talagang andun yung puso, yung pag-ibig ng Diyos. At alam niyo po si Joseph, nung siya po ay, nakulong po siya. Bago po siya naging gobernador ng Ehipsyo, nakulong po siya. At doon po nung nakulong siya, may 2 preso doon na naginip. And isa sa mga skills ni Joseph is magbasa ng mga dreams, ng panaginip. Ayan, kinuwento ko rin sa inyo. Basahin niyo po kasi. Tapos, yun po yung naging reason kung bakit siya nakilala ng paraon. At, yun nga po, ginawa na po siyang gobernador. At yan, nakaka-touch po yung kanilang reconciliation ng kanyang mga kapatid. At ang maganda po kay Joseph, hindi po siya nagreklamo, hindi po siya nagtanim ng sama ng loob. Kaya, pinagpala po siya ni Yahweh ng sobra-sobra. Ayan, basahin niyo po yung kwento. Ay, nako. Talagang kayo mapapaluha. So, ayan, muli po tayong nag-aanyaya, no, sa ating mga kapatid na gusto po dumalo sa ating gawain. Ayan, lagi po tayong Tuesday and Saturday. Pero yung Tuesday po ay pastoral visit po muna. Gawa po ng pagbisita sa ating party list na pamilya muna. And then, every Saturday, iyan sa Sukat Paranaque, San Dionisio, Amber City Grounds. Ayan. And then, sa Amorsolo naman po ay every Monday, Wednesday, Thursday, and Friday sa 118 Amorsolo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. Ayan, patuloy po tayong makinig, dumalo sa ating mga gawain. So, wag po tayong magpapatinag. Wag po tayong magpapahadlang sa mga problema, trials ng mundong ito. Focus po tayo sa Panginoon. Ayan, para ang buhos ng biyaya ay hindi mapapatid. Amen. Ayan, maraming salamat ka-pray partners at sa Diyos ang pagluwalhati. To God be the glory in Jesus' powerful name. Amen and amen. And see you sa next video.